Now let's recap for episode 2. Ngayon nalaman na natin ang difference ng merong fixed job compared sa freelancing. Nalaman na rin natin kung paano tayo mag-handle ng kliyente, kung paano tayo makakuha ng first client natin, kung saan tayo mag-i-start. At syempre, ang freelance ay isa rin siyang business. Nalaman na rin natin kung anong price rate ba tayo magsisimula, kung paano ba tayo mag-set ng mga sarili nating rates. Sa lahat ng mga enthusiasts natin, photographers, videographers, continue nyo lang yung pag-pursue dito sa career na to. Unlike with other jobs, when it comes to photography, videography, at a very young age, pwede na kasi tayong kumita kaagad na considerable amount of money na makakatulong sa atin. Siyempre, mabibili natin yung kailangan natin para sa family. So yun, continue learning. Ako, nung nag-start ako sa photography, wala naman nagturo sa akin self-learning lang din talaga lahat. Nag-start ako sa photography nung hindi pa ako nag-shoot, wala akong sariling DSLR noon. Nagtsatsaga lang ako sa Digicam, pero hindi ako tumigil sa pag-pursue nung gusto ko. Hindi ko hinayaang humadlang yung lack of equipment para matuto ako. So, keep on learning. Tips ko lang, wag matakot, sumubok. Lalo na sa industry natin, madaming magagaling talaga actually. Madaming magagaling. Kaysa sa akin, madaming magagaling. But, by experience, by knowledge, skills, and yung passion mo, once na makuha mo yan, once na ma-feel mo na nag-e-enjoy ka to, by your own talaga, kusang mag-enhance yung sarili mo, kusang mamahalin mo yung ginagawa mo. Ilang beses ko na nga sinabi, I love this job. So, keep going lang. Huwag mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magpaturo sa iba. Huwag mahihiyang magkamali. Which is, okay lang magkamali. Pero, soon, kailangan maitama. Now, ngayon, still ako, nagtatanong pa rin ako, ano yung mga do's and don't, ano yung mga techniques, tricks, also, humihingi ako ng mga opinion sa mga ating mga co-photographers, co-suppliers, sa lahat ng bagay. Para, in terms of, nagbibuild ka ng pangalan mo, natututo ka, na tatama mo yung mga alam mong mali. Follow your passion and then, wag mong tignan yung yung mga kasama mo. Kunwari, wag mo ikumpara yung sarili mo sa iba, wag mo silang kalabanin. Kung nakita mo mas magaling sa'yo ito, kaibiganin mo yan kasi may matututunan ka dyan Kumbaga, ganun yung ginawa ko nun Kunwari, starting ako, may mas magaling sa akin. Hindi ko na maaawayin yan, syempre. Gagawin ko, tatropahin ko yan kasi hindi naman sa papalastikin mo. Kumbaga, magiging network mo siya Magiging katulong mo siya, may matututunan ka sa kanya. Magiging mentor mo yan, then makapag-refer pa sa'yo ng clients. And then, yung kung passion mo talaga yung pagbibideo, pagpapoto, good yun, good point yun kasi hindi ka mabiburn out doon. Kasi gusto mo yung ginagawa mo And then, ang payo ko rin is, tuloy-tuloy nyo lang rin yung ginagawa nyo na pagbibideo, trabaho man or hindi. Kat nga lang yung paggagawa lang ng mga reels pag nagka-travel kayo. Ano na yun creativity na yun Kasi minsan, huwag nyo nang putulin na, walang bayad, di gagawin yan. Kumbaga, parang kailangan, laging may bayad. Sa mga aspiring na gusto mag-freelance or any freelance na hindi lang photo and video or any business din, ayun, maging maging matapang ka lang sa gagawin mo dahil hindi siya biro na na kala nila madali yung freelancing. No, hindi siya madali dahil sobrang daming work na gagawin. Dahil ayun nga, kasi as a freelance, ayun yung gusto mong gawin talaga, hindi siya yun basta na company or office work lang, ganon. Advice ko sa mga bagong freelance ngayon, pati sa mga gusto tahakin yung freelance na industry, gawa kayo ng branding ninyo. Ayun yung talaga yung pinaka-importante, yung branding ninyo. Kung doon kasi kayo makikilala Siyempre pag-aaralan talaga natin yung branding na yan. Kasi di lang basta sa di lang basta branding sa social media yung mga post nyo.
kailangan nyo rin ng branding sa sarili nyo, kung paano kayo makikilala sa pananamit din, ganun. Build your confidence sa pakikipag-usap sa mga client nyo, kasi communication ang importante dyan. Kung hindi nyo mako-communicate yung client nyo ng maayos, may chance na hindi nyo siya ma-close deal dahil, ayun nga, sa pagiging mahihain nga. Do sa una, pwedeng ganun, pero kapag tumagal-tagal din kasi ikaw, kailangan mo siya, i-conquer yung hiya mo. Kasi kailangan mo maging, walang hiya. Di sa term na walang hiya na kailangan mo lakas ng loob sa pakikipag-usap. Kasi you're doing business sa industry na to. Hindi lang basta nag-shoot ka lang. You're doing it for yourself din, na ma-build up yung sarili mo. Ayun lang. So, freelance is worth it nga ba? For me is oo, kasi hindi lang siya basta sa akin, hindi lang siya basta sa akin. Dati, nung nag-start ako mag-shoot is for lang talaga siya, hobby. Then, nag-start na siya as, na sa akin, income na may pumapasok sa akin, na may kumukuwang para mag-shoot ako sa kanila sa mga birthday, ganun. Depende sa'yo kung gusto mo talaga i-pursue yung pagiging freelance, dahil hindi siya biro na trabaho talaga. Malawak na trabaho ito, dahil marami ka pang tatahakin, dahil siyempre, hindi lang basta na mag-shoot ka. Sabi ko nga kanina, you're doing business. So, hindi lang basta na makikipag-usap ka lang sa client mo. Kailangan mo rin na ng mga financial, siyempre, kailangan mo rin sa gears mo na paano ka makakapag-upgrade, paano ka makakapag-ipon sa mga ibang bagay pa na gusto mong bilhin. Then, mapapasok tayo sa investment, kasi yung camera natin or yung mga gears natin na ginagamit is investment yan. So, kung gagamitin mo lang siya as hobby, okay lang naman yun. Pero kung gagamitin mo siya as business, ayun, dun napapasok yung investment natin sa mga gamit natin, na hindi lang siya basta na gamit lang na magpipicture lang tayo. In-invest natin siya kasi nga may income na pumapasok sa atin. So, for me, worth it na pumasok sa freelancing na tinatahak ko ngayon as a photo video. Ayun. So, photography and videography, it's a very enjoyable kind of work talaga. Kapag nag-shoot din kasi ako, actually, hindi ko lang basta iniisip kung ano yung gusto ng clients eh. First and foremost, kinuha ka ng client dahil alam nila yung style ng work mo. So, importante kapag nag-shoot ka is nag-e-enjoy ka dun sa ginagawa mo at saka gusto mo yung mga pinipitikan mo. Dun talaga ako masaya sa photography and videography. Actually, mas na-enjoy ko yung pag-shoot kesa dun sa ginagawa kong desk job. Yung designing ng different posters or editing ng whatever, iba. Actually, mas maraming time na kapag dating sa desk job, sa designing, mas nabobore ako dun. Mas nakakaburo yun. Lalo na kapag nakaupo ka lang for 8 hours a day. Compared sa photography and videography, yes, kilos ka ng kilos, nakakapagod. Minsan kailangan mong gumising ng madaling araw or you stay up late sa shoot. Pero very enjoyable. Masasabi kong hindi mo mapapantayan yung satisfaction when it comes to shooting. Gawin mo lang yung gusto mong gawin. Kung passion mo yung pag-video, pag-photo, kung talagang yun yung gusto mo, yung talagang hindi ka napipilitan. Yung minsan kasi may mga dahil may pera dito, try ko to. Pag ganyan lang yung mindset mo, wala. Mga baka isang buwan, ayaw mo na. Lalo pag yung talagang, madali lang kasi mag-shoot eh. Pag ka na sa editing, minsan doon ka mababurnout sa pag-edit, di naman sa pag-shoot eh. Ang ko lang rin, ang payo ko rin, hanap kayo ng nyo, network nyo na alam nyo matutulungan kayo. Ngari, alam mo, may mga kaibigan ka na magaling dito, tanungin mo, kaibiganin mo, kuha ka ng tips, tanong ka. Wala naman, kasi doon ka mag-grow eh. Hindi mo kasi kaya, hindi ka naman mag-grow mag-isa kasi yung knowledge kasi makakuha mo yan sa mga ibang tao rin eh. Sa mga may experience, doon mo rin makakuha yan. Kaya huwag kayo mayan makipagkaibigan sa mga alam mo magagaling. Pag gusto nyo mag-freelance, kailangan strict kayo sa time management. Kasi mahirap magkaroon ng backlogs dyan kasi makaka-apekto rin yan sa flow ng trabaho nyo. Talagang eto na yung magiging parang trabaho ko, magiging buhay ko. Kasi dito ko nakita yung kumikita ka, na nag-e-enjoy ka.
And yung passion mo pagdating sa sa photography, napakasarap sa pakiramdam, lalo na kung appreciated ni supplier, also ni client, yung output na ibinibigay mo sa kanila. Malaking factor sa amin pag sinabi ni client, wow, napakaganda, thank you, ganon. Lalo na sasabihin nila sa'yo na, salamat, ire-recommend kita sa mga ibang kakilala natin or relatives natin. Starting pa lang ako, then syempre freelance din. So madami rin kumukuha. Also yung may mga studio owner tayo na mga kilala na kinukuha at the minimal. Dati lang ako, masaya na ako sa per month is 15K. Masaya na ako dun. So, while tumatagal, lumalaki na rin yung ini-invest, gumaganda na rin yung output natin. So, pwera sa ating mga studios owner, suppliers, and other suppliers natin, nagkakaroon na rin ako ng sariling client, corporate, mapa-event, civil wedding, debut, lahat yan, nagkakaroon na tayo. So, ngayon, nagre-range na ako per month, mga siguro, mga 35 to 45K. Yun. Pero, syempre, starting pa rin, pa rin naman tayo, upgrading pa rin tayo ng system natin. Then, ayun nga, mas malaki kita. Mas malaki yung expected na gusto mong i-target dun sa mga gears mo. Ayun. Importante rin is magkaroon tayo ng magandang relation pagdating sa team natin. Yan. Always have good communication sa team dahil habang tumatagal, sabay-sabay naman tayong mag-grow eh. Hindi lang basta ikaw. Kapag meron ka magandang relationship sa ka-team mo or sa mga co-photographers mo, kapag merong racket yan, syempre, isasama kayo. And then, syempre, pag meron ka rin, sama nyo rin sila. So, yun. Yun naman yung maganda sa photographers eh. Laging nagtutulungan yung mga yan. Kapag merong mga racket, laging sama-sama. Actually, yun yung bottom line eh. Always keep on learning when it comes to photography and videography. And importante rin, always check for new technologies. So, wag lang tayo mag-rely kung ano lang yung kinasanayan natin. Try out new, different softwares din. Pagdating sa photography and videography, I think I could say na future-proof yun. Bakit? Kasi sa Pilipinas, hindi nawawalan ng event. As in, magkaroon dati ng survey eh, comparing Philippines with other countries. Sobrang daming nagpapakasal sa Pilipinas kumpara sa iba. Kasi nang taas ng percentage. So, kahit na sabihin natin na hindi ganun kataas yung rate, hindi mawawalan ng events dito eh. Hindi mawawalan ng kukuha na photographer sa Pilipinas. So, sure yun, makakakuha at makakuha ka ng clients. Kahit na hindi ganun kalaking iba, at least meron. Then, syempre, habang gumagaling ka, mas makakakuha ka ng mga high-end clients. So, ayun. Sa akin, masaya pumasok sa photo video industry. Pag talagang gusto mo. Pero syempre, hindi man laging masaya. Talaga may mga stress nga na hindi mo rin maiiwasan. Masaya kasi dyan kasi pag, hindi kasi pare-pares yung environment na ginagalawan mo. Kumbaga, iba-ibang lugar, iba-ibang tao, iba-ibang kasama. Pag sa work kasi, syempre, same people lang, same environment kasi araw-araw mo. Ngayon sa freelance naman, diba, pag trabaho dito, shoot mo dito sa Caloocan, Bulacan. Minsan may time pa ako sa Baras Rizal, sa taas ng bundok yung kasal eh. Pag parang na, minsan may shoot kami, dinala kami sa isang linggo kami sa Aklan. Ay, may mga ganun na alam mong, ay, ang saya naman nag-freelance pag mga, may mga ganitong bagay ka maranasan. Pero kung kunwari, ang payo ko naman sa inyo is, kunwari, may corporate job kayo, tapos gusto nyo mag-freelance, wag muna kayo mag-resign. Kunwari, try nyo muna kung sustainable ba yung pag-freelance nyo. Kasi minsan may mga tao na gano'n, biglang yung pag-freelance eh. Basta muna, kung kaya nyo pagsabayin nyo. Pwede nyong gawin, yun nga, kuha muna kayo ng day job which can support yung pag-freelance nyo. Habang tumatagal, basta mag-ipon lang kayo. Tapos invest in better equipment. Tapos mapapansin nyo naman yun habang tumatagal.
yung nasasapawan na nung freelancing mo yung day job mo. Habang tumatagal, makikita nyo na mas better nga na tumalon ka na dun sa freelancing. So, kayo din mag-gauge out nun, babalansihin nyo. You will need to assess kung kayang-kaya ng mag-let go ng day job and then tumalon fully sa full-time freelancing. Actually, ang dami naman ng students ngayon na nag-freelancing eh. Hindi pa gumraduate, ang dami ng racket. So, by the time nag-graduate, ang dami ng kakilala, sobrang galing na. Ang daming students ngayon, actually, mas magaling pa nga sa akin pagdating sa videography and photography eh. Na nakaka-proud na makita mo yung mga students na ganun. Kung sa umpisa pa lang, maganda na yung takbo nung freelancing ng isang individual, baka pwede nga dumiretso na ng full-time freelancing instead of kumuha pa ng day job. From the stories ng mga fellow photographers, videographers, and multimedia artists na nakausap natin, I hope meron kayong napulot na aral at inspirasyon. And have you guys already made up your mind? Should you pursue being a photographer or a videographer? Should I go freelance or be employed? Now that this documentary comes to an end, we hope that we've answered some of your questions and uncertainties in entering this career.